Guys, kamusta tayong lahat? So meron tayo ulit ditong isang sasakyan. Bali, Day 17V Tiptronic. So ang gagawin lang natin dito, tayo ay magpapalit ng coolant niya kasi nakalagay dito ay tubig lang. So papalitan natin ng coolant itong sasakyan na ito. So mga nagtatanong kung saan yung posisyon ng thermostat ng Day 17, bali nasa ilalim yan ng makina. Malapit dun sa papasok sa may makina na hose galing sa radiator. Ito yung reservoir niya, nandito. Wala siyang bleedan dito katulad nung sa DA64W. Ang pagbe-bleed natin sa ibabaw ng radiator. So ito, dito mismo sa reservoir, wala na siya. So ang bleeder screw niya, nandito sa ilalim. Tapos sa may parting ibabaw ng makina. Pakita ko sa inyo. Nandito yan. Meron ditong isang bleeder screw. Yan, 8mm. I-bleed natin yan dyan. Tapos dito sa ilalim naman, yung thermostat niya. Andito guys yung thermostat. Dito siya nakalagay sa ilalim, yung hose dito. Tinanggal na natin yung thermostat niya. Bali ito guys yung thermostat niya nakalagay. Ayan, 82 degrees. So yan yung temperature na magbubukas yung kanyang thermostat. Dito yung kanyang thermostat housing. Ayan, natanggal na natin. Dito yan siya nakalagay sa may ilalim. Yung hose na galing sa radiator papunta dito sa makina, nandito yung thermostat niya. Ayan. So tinanggal muna natin yung thermostat para yung lahat ng tubig sa loob ng makina ay madrain. Kasi pag hindi natin tinanggal yan, may matitira pa rin yan na tubig sa loob ng makina. Kasi tubig lang yung nakalagay dito, hindi siya coolant. So papalitan natin siya ng coolant. So nag-prepare tayo ng 5 liters na coolant. Yung green coolant ng Universal. Ito yung thermostat housing niya. May rubber din siya doon na iwan lang. So tatanggalin natin yan. Ayan. So nandito tayo sa ilalim. Medyo mahirap lang kasi nasa ilalim yung kanyang thermostat. Okay guys, so babalik tayo ulit mamaya. Palitan lang natin siya ng coolant. So hindi na tayo magpa-flashing kasi okay naman. Wala namang makalawang yung kanyang cooling system. Ayos pa naman. Kasi yung mga ganitong model ay from 2015 pataas. Yan yung oxygen sensor niya, dalawa, after catalytic converter, tapos before catalytic. Okay. Naglagay din tayo dito ng temperature gauge na may scanner. Ayan. Yan nilagay natin. Ito yung kanyang makina, RO6A. Yan, 660cc. Tapos non-turbo ito, yung mga ganito, Tiptronic, yung cambio niya. Ayan nga guys, na banlawan na natin yung cooling system niya. Mga tatlong banlaw ng distilled water. Ito yung pinaka reservoir niya. Tapos yung drain plug niya nandito. Yung drain plug ng sa coolant, yung may butas dito sa ilalim. Ayan, sa tapat mismo ng butas na ito. So ayan, butas niya, nandyan yung drain plug niya. Sundan nyo lang yan, kulay puti yung drain plug niya. Ngayon, na-drain na natin yung distilled water. So ikakabit na natin yung thermostat. Tapos maglalagay na tayo ng coolant. Ayan, malinaw na yung tubig na lumabas dyan. Na-drain na natin lahat. Kasi kanina parang kulay gray yung kulay, sobrang dumi. Yung thermostat ulit nandito sa ilalim. So ikakabit na natin yan. Ayan, kada drain natin, binubuksan natin yung thermostat housing para madrain lahat ng coolant, pati yung sa makina or yung distilled water na pinambanlaw natin. So ngayon babalik na natin yung thermostat, maglalagay na tayo ng coolant. Ito yung gamit na coolant natin. Yan, Caltex Delo na kulay green. Gumagamit din tayo na coolant na Prestone. So dalawang klaseng coolant lang yung ginagamit natin. Itong Caltex Delo, tapos yung Prestone na coolant. Pwede naman tayo gumamit ng ibang brand, pero mas maganda kung universal lang, yung kulay green lang. So yun lang ang ginagamit ko, hindi na tayo gumagamit ng ibang kulay ng coolant. So, babalik lang natin yung thermostat. So, tinuro ko sa inyo kanina kung nasaan yung location ng thermostat ng Day17V. Nasa ilalim yan. Tapos ibabalik na natin, tapos magbi-bleeding na tayo. So nandun din yung bleeder screw niya sa ilalim, malapit sa may thermostat housing, tapos sa may ibabaw. Okay. Ayan nga guys, nagbi-bleed na tayo ng cooling system. So pinakauling i-bleed natin yung dito sa pinakaibabaw ng makina. Itong bleeder screw na to, number 8 8mm. Luluwagan nyo lang yan pa kaliwa. Bali pangatlo na natin to na beses na blinid. So halos wala na siyang hangin na lumalabas.
Pag ganyan, wala na masyadong hangin, okay na yan. Wala na siyang hangin sa system. So sasarado na natin. Yung una natin blinid yung dun sa ilalim, yung malapit sa may thermostat na 8mm para pumasok yung coolant niya dito sa loob ng makina. Tapos dito yung pinakauli, unang bleed natin, pangalawa, sobrang daming lumalabas na hangin. So ngayon wala na masyado kasi pangatlo na. Ang temperature din natin ngayon halos nasa 98 degrees Celsius na. Pag umabot siya na 98 to 100 degrees Celsius, saka palang aandar yung inyong auxiliary fan. Ito na yung coolant natin sa reservoir. Wala na tayo ditong binibleed. Tapos yung coolant niya dito hanggang dito lang sa full level. Di katulad sa Day64W, meron tayong binibleed dito sa may radiator cap. Ganyan lang kadali kung paano magpalit ng ating coolant sa ating cooling system. Kung nagustuhan nyo itong ating video, huwag po natin kalimutan i-like, share and subscribe ang aking channel at pakiclick din po ng ating notification bell para lagi po silang updated sa ating mga video. Maraming salamat po at ingat po tayo. God bless po.